Nang mamatay ang nanay ni Trina, kinupkup na siya ng tiyahin niya. Buong akala niya, minamahal siya ng mga ito at tinuturing na isang tunay na anak. Bilang ganti sa pagkupkop sa kanya, siya ang kumakatawang kasambahay na ginagawa ang lahat ng iuutos sa kanya. Ngunit isang gabi, may mabigat na pagkakasalang nagawa sa kanya ang tiyuhin niya. Inangkin nito ng sapilitan ang kainosentehan niya. Sabay pa sa pagpayag ng tiyo niya na ipagamit ang katawan niya sa kainuman nito. Dahil sa labis na galit, pumayag si Trina na ipakulam ang tiyo niya para makaganti. Ang paghihiganti ba na ito ang magpapalaya ng galit niya? O ang magdadala sa kanya sa katotohanan tungkol sa tunay niyang pamilya? 7 taon na akong naninirahan dito kina Tia Susan. Simula kasi nang namatay ang aking ina, walang ibang kamag-anak ang gustong kumupkup sa akin. Tanging sila Tia lang ang nagtiyaga sa akin. Sila lang ang pamilya ko, ang nagmamahal sa akin. Nagmamahal sa'yo? Ginagawa ka nga nilang katulong. Hindi naman. Ginusto ko rin naman tulungan sila dahil ang dami na rin nilang nagastos sa akin. Pero hindi naman makatarungan na gawin ka nilang alila rito. Trina! Trina! Asan ka bang bata ka? Andyan ang demonyita mong tiyahin. Aalis na ako. Trina! Ano bang tinatayo-tayo mo riyan sa labas? Anong oras na wala ka pa rin nilulutong hapunan? Nilikom ko lang po ang mga sinampay. Magluluto na po dapat ako eh. Ang akala ko po kasi mamaya pa kayo uuwi. Inutil ka talagang bata ka. Aray! Sandali Tia, masakit po! Ikaw ata ang malas sa buhay ko eh. Natalo ko sa sugal dahil sa'yo. Tama na po! Ang sakit na po ng sabunot nyo! Kung may aampon lang sa yung ibang kamag-anak, ibinigay na kita. Puro kamalasan lang ang dala mo sa buhay namin. Parehas kayo ng nanay mong malas. Susan, tama na yan. Paano pa makakapagluto yan? Mamaya magkasakit pa yan, lalo tayo mahirapan. Kumukulo talaga ang dugo ko kapag nakikita kita. Inutil! Malas! Mag-asikaso ka na nga at baka mapatay pa kita. Opo, Tia. Pinulot ni Trina ang mga damit na nahulog niya dahil sa pananabunot sa kanya ng tiyahin niya. Nang maitabi niya ito, nagsimula na siyang magtungo sa kusina para magluto ng hapunan. Matapos magluto ni Trina, balak na niyang tawagin ang tiyuhin at tiya niya. Ngunit sandali siyang nakaramdam ng takot nang makita ang Tiyo Mando niyang nakatingin sa kanyang katawan. Nariyan na po pala kayo, Tiyo Mando. Tatawagin ko na sana kayo para maghapunan eh. Dalagang-dalaga ka na, Trina. Ang ganda ng hubog ng katawan mo. May nobyo ka na ba? Lasing na naman po yata kayo, Tiyo. Ang swerte siguro ng lalaking makakauna sa'yo. Ano po bang sinasabi nyo? Tatawagin ko na lang po si Tia Susan para po makakain na tayo. Tia Susan! Tia Susan, kakain na po tayo! Nag-uusap pa tayo, Trina. Hindi na po kasi maganda lumalabas sa bibig nyo. Bakit? Hindi ba pwedeng humahanga lang sa'yo? Ang ganda mo kaya. Ang ganda pa ng katawan mo. Ano pong ginagawa nyo, Tiyo? Amoy alak po kayo. Trina, luto na ba ang hapunan? Kanina pa ako nagugutom. Opo, Tia. Nakahanda na po ang hapunan. Salamat po at nandito na kayo. Tatawagin ko na po sana kayo eh. Mamaya ka sa akin. Nandito ka na pala, Mando. Nakitagay lang ako kila Pare Berto. Umuwi na rin ako para makakain. Para sabay-sabay tayong maghapunan. Nakahain na po lahat. Mamaya na lang po ako kakain. Kailangan ko pa pong ayusin ang mga damit. Magtutupi pa po ako. Mamaya na yan. Kumain ka na at baka nagugutom ka na rin. Umupo ka na riyan bago pa magbago ang isip ko at pagkaing baboy pa ang ipakain ko sa'yo. Sige po. Oo nga pala. Aalis ako mamaya at baka bukas na ako ng umaga makauwi. Ayoko may mga kalat dito sa bahay, ha? Saan po kayo pupunta? Babawiin ko ang mga natalo ko dahil sa kamalasan mong dala. Baka umagahin kami sa sugalan. Ayoko umuwi na wala man lang makain dito. Baka malagas ko lang yung buhok mo.
May iwan po ako rito? Magkasama naman tayo Bakit ka nag-aalala? Huwag ka na magtanong-tanong at baka mapasahan mo na naman ako ng kamalasan mo. Bilisan mo na dyan para makapaghugas ka na ng plato. Pakainin mo rin ang mga aso ha. Ayoko na makarinig ng kahit na anong reklamo. Opo, tiya. Pasensya na po. Nang matapos ang hapunan, naglinis na rin si Trina sa kusina. Narinig niya rin na nagpapaalam ang kanyang tiya sa asawa nito. Sumasabay sa malamig na hangin ang nararamdaman ni Trina sapagkat may kakaibang hatid na babala ang gabing ito sa kanya. Trina, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin tapos dyan sa ginagawa mo sa kusina? Hindi ka na yata nakalabas dyan. Marami po akong hinuhugasan, tiyo. Inaasikaso ko pa po ang mga ipapakain sa aso. Hayaan mo na muna yan. Magpahinga ka na sa kwarto. Halika na. Teka lang po. Magagalit po sa akin si Tia Susan eh. Kapag sinabi ko na pumasok ka ng kwarto, pumasok ka. Masyado kang papilit eh. Aray! Sandali lang po. Gusto mo kinakaladkad ka pa eh. Tiyo, wag po. Kung may masama po kayong balak, maawa po kayo sa akin. Wala naman akong masamang balak sa'yo. Bakit niyo po sinasarado ang pinto? Gabi na, Trina. Kailangan maging safe ka. Kung ganun po, babalik na po ako sa kwarto ko. Baka po makita ko ni Tia Susan na nandito. Baka kung ano pa po ang isipin niya. Bukas pa yun na umaga uwi. Tapos naman na tayo kapag nakauwi na siya. Teka lang po. Kung saan-saan na po napupunta ang kamay niyo. Huwag ka na magpapilit. Gusto mo pa yatang nasasaktan ka eh. Mas masasarapan ka ba kapag may sakitan na mangyayari, ha? Tiyo, wag po. Para niyo na pong awa. Huwag ka na kasing pumalag. Saglit lang tayo. Panigurado naman ako na magugustuhan mo rin to eh. Wow! Grabe, ang lambot ng balat mo. At ang bango mo pa. Batang-bata. Maawa po kayo. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Pwes ako, may gagawin sa'yo. Isusumbo ko kayo kay Tia Susan. Parang awa niyo na po. Teka, wag! Wag po! Magsusumbong ka kanino? Sa Tia Susan mo? Baka tawanan ka lang nun. Tingin mo ba may maniniwala sa'yo kapag nagsumbong ka? Kami na ang kumupkup sa'yo. Kaya kahit na anong gawin ko sa'yo, wala ka nang magagawa. Nagtangka si Trina na tumakbo palabas ng kwarto pero malakas ang tiyuhin niya. Hinila siya nito at ibinato sa gilid ng kama. Tumama ang ulo niya sa kahoy na dahilan para manghina siya. Binitbit naman siya ng tiyo mando niya para ihiga sa kama at sapilitan na tanggalin ang saplot niya. Nagpumiglas pa siya pero malakas na suntok ang tumama sa sikmura niya na tuluyang umangkin ng lakas niya. Nakakapanlaway ka na kapag may saplot. Ano pa ngayon na lantad na sa mga mata ko makinis at sariwa mong katawan? Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman malulugi. Panigurado kung hahanap-hanapin mo rin to. Kung hindi ka sana nagpumiglas, hindi ka na masasaktan. Parang awa niyo na po. Kahit maging alipin niyo ako sa bahay, wag lang po yung ganito. Magiging alipin na lang kita sa kama. Mas masarap pa yun. Huwag ka na maingay ha. Ako nang bahala sa pagpapasarap sa'yo. Nakakagigil ka, Trina. Sarap mo. Nakakabaliw ka. Parang ayaw na kitang tigilan. Hindi tumigil si Trina sa pagmamakaawa sa tiyo niya na tigilan ang pangbababoy na ginagawa nito sa kanya. Ngunit wala siyang ibang nagawa. Pinagsamantalahan ang kahinaan niya. Inubos ang lakas niya.
Kahit padugo na ang iluha niya, patuloy niyang naririnig ang halinghing ng demonyo niyang tiyuhin na nasasarapan sa ginagawa nito. Mangilang beses siyang nagmakaawa hanggang sa tuluyang napagod ang tiyo niya sa pag-angkin sa inosente niyang katawan. Humihikbi si Trina habang patuloy na tumatawa si Mando. Anong pakiramdam mo? Di ba sinabi ko na sa'yo na masarap? Baboy ka! Demonyo ka! Wala naman akong ibang ginawa sa'yo! Kamag-anak pa kita! Ang akala ko tinuturing niyo akong anak! Tinuturing na anak? Sino naman tuturing sa'yo ng ganyan? Kahit saan ka mapunta, madali lang lapastanganin niyang katawan mo. Pasalamat ka pa nga na ako nakauna sa'yo eh. Sana pinatay mo na lang ako. Shh, huwag ka nang umiyak. Di kita pwedeng patayin. Magagamit pa kita hanggang sa kailan ko gusto eh. Sige na, magbihis ka na at lumipat ka na ng kwarto. Magpapahinga na ako. Huwag kang maingay umiyak ha. Alam ko naman na nagustuhan mo rin eh. Walang iya ka! Demonyo ka! Dahil sa panghihina ni Trina, nakalabas siya ng kwarto na nadadapa-dapa pa. Hindi lumuluha ang mga mata niya, ngunit sa kalooban niya ay may galit na sumasabog. Para itong bulkan na nagliliyab. Naging mabuti naman akong tao. Pero bakit ganito ang ginawa sa akin? Iningatan ko ang sarili ko, hindi para babuyin lang at pagtawanan. Ano bang mali sa akin? Bakit ganito ang kapalaran ko? Kinabukasan, nakatulala si Trina sa labas ng bahay. Gumagalaw ang kamay niya sa pagwawalis, ngunit hindi ang diwa niya. Bakas sa mga mata niya ang pamumugto. May mga iilan ding kapitbahay na nakakapansin sa kanya na nagsimula ng bulong-bulungan. Iha, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na tulala ka riyan. May mga iniisip lang po ako. Ano ba ang nangyari kasi? Parang kagabi narinig ko na may umiiyak. Ikaw ba yon? May napanood lang akong nakakaiyak po. Sige po, kailangan ko na po maglinis ng bahay. Siya nga po pala, may naitabi akong pagkain para sa inyo. Salamat. Kung kailangan mo ng tulong ko, huwag ka magdadalawang isip na sabihan ako, ha? Sige po. Nang maiabot ni Trina ang pagkain sa matanda, pumasok na siya para matapos ang ilang gawaing bahay. Sa pagpasok niya, sakto naman na nakita niya ang tiyuhin niya na may hawak na alak. Napahinto siya at nakaramdam ng takot, habang ang tiyo Mando niya ay napangisi na may pang-aasar. Bumabalik sa utak ni Trina ang kahayupan na ginawa nito sa kanya. Ang dumi na ng tingin niya sa kanyang sarili. Mukhang masarap ang tulog mo ah. Sinong makakatulog sa kahayupang ginawa mo? Nasaan na ang pagkain? Nagugutom na ako. Pagsilbihan mo na ako. Total na paligaya naman kita kagabi. Hayop ka talaga! Isusumbong kita! Sasabihin ko lahat kay Tia ang mga ginawa mo sa akin! Ang tapang ah. Bakit hindi mo subukan? Sisiguraduhin kong makukulong ka! Umalis sa harapan ni Trina si Mando na tumatawa at halatang walang pagsisisi sa kanyang ginawa. Dahil dito ay mas lalong namuo sa puso ni Trina ang galit na nararamdaman niya. Lumakas ang puwersa ng galit na yon. Ilang sandali lang din ay narinig ni Trina ang boses ng tiya Susan niya na tumatawa. Trina! Nasaan ka na? Tia, mabuti po narito na kayo. Nanalo ako sa sugal. May pagkain na ba? Mukhang naging maganda ang gabi ko. Tia, may nais po sana akong sabihin sa inyo eh. Tungkol naman saan? Kung lalayas ka mamaya, siguraduhin mong nagawa mo na ang mga gawaing bahay mo. Huwag ka ring magtatagal sa labas. Baka kung sino-sino lang din ang kikitain mo, ha? Baka mabalitaan ko na lang na buntis ka.
Hindi po yan, tiya. May nangyari po kagabi. Oh, andito na pala ang asawa kong napakaganda at mahal na mahal ko. Kumusta naging laro mo kagabi, ha? Alam mo ba na nanalo ako? Nakabawi ako at ang laki pa ng naipanalo ko. Nanghihingi nga sila ng balato sa akin pero hindi ako nagbigay. Ang kapal naman ng mukha nila. Oo nga pala. Ano nga pala yung gusto mong sabihin, Trina? May gustong sabihin si Trina? Ano ba yun? Wala po pala. May pagkain na po riyan. Nakapaglinis na rin po ako ng bahay. Oh, ayun naman pala eh. Tara na mahal ko at mag-celebrate na rin tayo ng pagkapanalo mo. Baka lang may gustong puntahan niya si Trina. Baka may nobyo na yung kikitain. Kung lalabas ka, huwag kang magpapagabi. Siguraduhin mo na hindi ka bubuntisin lang ng lalaki mo at iiwan katulad ng ginawa ng tatay mo sa nanay mo. Tingnan mo, naging sutil at walang kwentang tao ka lang. Opo. Mas nangibabaw ang takot ni Trina na magsumbong ngayon. Lalo pa at alam niya na tunay ang sinabi ng Tio Mando niya sa kanya na kahit anong gawin niya ay walang maniniwala sa kanya, lalo na ang Tia Susan niya. Upang mailabas ang sama ng loob, nagtungo si Trina sa likod ng bahay nila kung saan naroon na ang kaibigan niya. Tinanghali ka na yata makapunta rito. Ano na naman ang pinatrabaho sa'yo ng mga kamag-anak mong halimaw? Teka, namamaga ba ang mga mata mo? Anong nangyari? Sinaktan ka na naman ba? Sana nga binugbog na lang nila ako. O kaya sinaksak para mamatay na. Ano ba yung sinasabi mo? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Binaboy ako, Madonna. Ninakaw sa akin ang kainosentihan ko. Ang dumi-dumi ko na. Wala na akong panghahawakan sa sarili ko. Ano? Ginahasa ako ni Tio Mando kagabi. Pinagsamantalahan niya ako. Habang nagmamakaawa ako sa kanya, tuwang-tuwa siyang ginagawa sa akin yun. Para akong baboy na walang halaga sa kanya. Anong ginawa ng tiya mo? Walang ya talaga yung tiyuhin mo. Sinasabi ko na nga ba na matagal nang may masamang balak sa'yo yun Halangang kaluluwa nun. Matapos nilang gawin kang alila nila, pinagsamantalahan pa ang pagkababae mo? Demonyo! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala namang may kayang makinig sa akin Hindi ako papakinggan ni Tia Susan. Nagsabi ka na sa kanya? Hindi pa. Natatakot ako sa mga mangyayari. Pero ayoko na sa bahay. Ayoko na maiwan ulit kami ni Tio Mando sa bahay. Baka kung ano pang gawin niya sa akin. Tulungan mo ko, Madonna. Hindi ko masabi sa iba dahil alam kong idadamay na naman nila ang nanay ko. Ayoko sabihin nila parehas kaming malandi. Tulungan mo ko, Madonna. Magsumbong ka sa mga pulis. Dapat nga alam to ng Tia Susan mo Babae siya at ikaw ang pamangkin niya. Dapat naiintindihan ka niya. Natatakot ako kay Tio Mando. Tuwing nakikita ko siya, takot at galit ang nararamdaman ko. Pero alam kong hindi ko siya kaya. Naaawa ako sa'yo, Trina. Grabe na nga kung pagbuhatan ka nila ng kamay. Grabe na sila kung alilain ka. Na hindi ka na nga nila pinag-aral Tapos ngayon bababuyin ka lang ng hinayupak na lalaki na yon. Dapat sa kanya pinaparusahan. Hindi sapat sa kanya na mamatay lang agad. Dapat bawat minuto ng buhay niya nararamdaman niya ang galit. Dapat damahin niya ang sakit na ginawa niya sa'yo. Pinapakulam dapat siya. Ayoko. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya. Gusto ko ng hustisya pero hindi ganyan. Masama ang pangungulam. Malaki ang magiging epekto nito sa kaluluwa naming dalawa. Naaawa ka pa sa hayop na yun? Siya ba naawa sa'yo nung nagmamakaawa ka sa kanya? Siya ba nakaramdam ng awa sa'yo nung nakikita kanyang umiiyak? Hindi ko alam, Madonna. Natatakot ako. Susubukan ko munang kausapin si Tia Susan para kung matutulungan niya ako na magsumbong sa pulis. Pag-isipan mong mabuti, Trina. Mas makukuha mo ang kailangan mong hustisya kapag pinakulam mo siya. Mas madadamo pa ang paghihiganti mo. Hindi ko alam. Naguguluhan na ako. Ang gusto ko lang makuha ang hustisya at ang makalayo na sa kanya.
Gulong-gulo na ang utak ni Trina. Takot siya sa mga bagay na may kinalaman sa kulam dahil iniisip niyang mapapahamak din maging ang kanyang kaluluwa kung ito ang gagawin niya. Ang nais na muna niyang gawin ngayon ay ang sabihin sa tiya niya ang totoo. Kailangan niyang harapin ang takot niya sa lapastangan niyang tiyuhin. Malapit na maghapon nang umuwi si Trina. Ang naabutan niya lang sa bahay ay ang tiyahin niya. Kaya naglakas siya ng loob para kausapin ito. Tiya, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol saan yan? Tungkol po kay Tiyo Mando. Tungkol sa akin? Ano naman ang tungkol sa akin, Trina? Tiyo Mando? Oh, bakit para namang gulat na gulat ka riyan? Ano bang sasabihin mo? Bakit nadawit pa ang pangalan ng Tiyo Mando mo? Kasi po si Tiyo Mando. Aray! Ano ba? Bakit ba hindi mo ayusin yung pagsasalita mo? Naging bobo ka na ba at pati pagsasalita mo hindi mo pa maayos? Ilang sampal pa ba ang kailangan mo? Anong sasabihin mo? Ginahasa po ako ni Tiyo Mando. Ano? Anong kahibangan ang sinasabi mo, Trina? Ginahasa ako ni Tiyo Mando kagabi habang wala ka. Binaboy niya ako. Pinagsamantalahan at pinagsawaan niya ang katawan ko. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Matapos kitang kupkupin at tanggapin sa pamilya ko, ganito ang ibibintang mo sa asawa ko? Wala kang utang na loob ah! Wala kang kwentang tao! Kung sana sumama ka na lang sa nanay mong namatay, sana hindi na lang kami pumayag na ipanganak ka pa! Baliw ka! Malandi ka! Sandali, tiya. Masakit po. Nagsasabi po ako ng totoo. Ginahasa ako ng asawa mo. Wala akong ginagawa sa'yo. Hindi ko nga mahawakan kahit ang kamay mo eh. Kahit madalas ko napapansin na inaakit mo ko kapag tayong dalawa lang dito sa bahay. Malaki ang respeto ko sa babae. Narinig mo? Malandi ka! Inutil! Tandaan mo to, Trina, ha? Walang kahit sinong tumatanggap sa'yo. Kahit na sinong kamag-anak natin. Alam mo kung bakit? Dahil anak ka ng demonyo. Anak ka ng demonyo, Trina. Kaya ganyan ka kasinungaling. Dahil ang dugo na bumubuhay sa'yo ay dugo ng demonyo. Simula nang ipinanganak ka, bitbit mo na ang lahat ng kamalasan. Kaya huwag kang umasta na isa kang anghel. Dahil kahit pagbali-balik na rin natin ang mundo, anak ka ng dyablo. Tiya, tama na po. Masakit na po, tiya. Parang awa niyo na po. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko po inaakit ang asawa niyo. Siya po ang gumawa ng masama sa akin. Nakikiusap po ako, Tiya Susan. Walang iya ka! Kahit na lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi ako maniniwala sa'yo. Hayop ka! Gusto mo pang siraan ang asawa ko? Kami na nagpalaki sa'yo. Nagtrabaho ko para bigyan ka ng makakain at matitiran. Ganito pa ang igaganti mo? Dapat sa'yo, pinapatay na lang. Tama na po. Nagmamakaawa ako. Ang sakit na po, Tiya. Para niyo na pong awa. Tigilan niyo na po yan. Tama lang sa'yo to. Tama lang na mapuno ng sugat ang mukha mo at makalbo ka. Malandi ka, di ba? Akala mo ba wala akong napapansin sa'yo? Ngayon gusto mo pang agawin ang asawa ko sa akin? Dahil dyan sa pagbibintang mo? Tiya, nagsasabi po ako ng totoo. Paniwalaan niyo po ako. Tama na po. Nasasaktan na po ako. Halos makalbo na si Trina sa paggupit ng buhok niya. Napupuno na rin siya ng mga galos at may mga dugo nang nanggagaling sa ibang parte ng katawan niya. Dahil ito sa patuloy na pagbugbog sa kanya ng kanyang tiya Susan. Habang ang tiyo Mando niya na may ginawang masama sa kanya ay nananatiling nakatayo lang sa gilid. Ginagatungan nito ang galit ni Susan upang sa kanya ito maniwala at hindi kay Trina. Masasakit na salita ang natanggap ni Trina habang kumikirot din ang puso niya sa sakit at katotohanan na hindi nga siya kayang paniwalaan ng tiyahin niya. Nang tila masiyahan na si Susan sa pangmamaltrato sa kanya, pinalabas siya nito kasama ang mga aso. Ayan ang bagay sa'yo! Diyan ka sa labas matulog kasama ang mga asong kagaya mo!
Dapat nga doon ka sa babuyan eh, dahil wala ka rin naman pinagkaiba sa kanila. Tama na yan, mahal ko. Hayaan mo na si Trina dyan. Siguro naman magtatanda na yan. At hindi na magsasabi ng mga kasinungalingan na alam naman natin na hindi mo rin naman papakinggan. Iniwan nila si Trina na duguan at patuloy na umiiyak. Awa na lamang sa sarili ang tanging nararamdaman ni Trina sa mga oras na ito. Habang unti-unti nabubuhay rin sa kanyang damdamin ang galit. Lahat naman ay ginawa ko. Ibinuhos ko lahat ng lakas ko para lang magawa ang mga gawaing bahay. Kahit nung bata pa ako, nagawa kong makapagluto, maglaba, habang kayo nagsusugalang. Tao ako. Kahit naulila ako, siguro hindi naman ako dapat tratuhin na parang isang basura. Sandali nga lang. Trina, ikaw ba yan, iha? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang nangyari sa buhok mo? May dugo ka pa sa katawan mo ah. Halika nga rito sa bahay. Salamat po, Lola Anang. Huwag na po kayo mag-alala sa akin. Ay hindi, halika rito. Pumasok ka sa bahay ko at gagamutin ko yung mga sugat mo. Wala nang nagawa pa si Trina. Nararamdaman na rin niya ang hapdi ng mga sugat sa tuwing napapatakan nito ng pawis at luha niya. Gusto niyang maging manhid para makalimutan na lang ang sakit na dulot ng mga taong akala niya ay minamahal siya bilang isang anak. Ito ang unang beses na makakapasok si Trina sa bahay ni Lola Anang. Napansin niya na may isang altar na may maliit na anito at kandilang itim. Ang kabilang bahagi naman ay mga bote na tila ba mga halamang gamot na nakababad. Pasensya ka na sa bahay ko. Matagal na kasi akong hindi nakakapaglinis eh. Sandali lang, kukuha lang ako ng pamunas mo ng mga sugat mo. Salamat po. Pasensya na po kayo, aalis din ako bukas. Huwag na po kayo mag-alala sa akin. Eto, uminom ka muna ng tubig. Kawawa ka naman, ano bang nangyari sa'yo? Ang mga tiyahin mo ba ang gumawa nito sa'yo? Ano ba ang nangyari? Salamat po. Wala naman po. May hindi lang po magandang nangyari kaya nagalit si Tia Susan. Nagalit? Hindi naman yata makatarungan yung ginawa nila sa'yo. Sabihin mo sa akin kung ano bang nangyari. Baka sakaling makatulong ako sa'yo. Ikaw itong palaging tumutulong sa akin. Hindi na po. Kaya ko na po ito. At baka po madamay pa kayo sa galit nila. Ayoko naman po na mapahamak pa kayo. Hindi ako madadamay. Handa akong pakinggan ka. Ano ba talaga ang dahilan ng galit nila sa'yo? Napakabait mong bata. Wala ako nakikitang maaaring maging dahilan para maging ganyan kalala ang kaya nilang gawin sa'yo. Baka po hindi rin kayo maniwala sa akin. Bakit naman hindi ako maniniwala sa'yo? Dahil sabi ni Tia Susan, anak ako ng demonyo. Sinabi niya yan sa'yo? At ano naman ang naging patunay niya na anak ka ng isang demonyo? Hindi ko po alam, pero sa tuwing nagagalit siya, palagi niyang sinasabi sa akin na anak ako ng demonyo, na hindi naman ako dapat nabuhay. Ang sakit lang isipin, ni hindi ko naman nakasama ng matagal ang aking ina, at kahit ang aking ama, ni hindi ko man lang nakilala. Sila lang ang tumayong mga kamag-anak ko, pero bakit parang araw-araw kailangan nila ipamukha sa akin na dapat sa impyerno ako nakatira? Masama po ba akong tao? Masama bang tao ang tatay ko? Patawad, Trina, kung kailangan mong pagdaanan ng mga bagay na ganyan. Wala kang kasalanan sa mga nangyari sa nakaraan ng pamilya mo at wala kang dapat na pagbayaran. Alam mo kung sino ang dapat na magbayad? Ang Tia Susan at Tio Mando mo dahil ginagawa nila sa'yo yan. Dahil sinasamantala nila ang kabaitan mo. Dapat sa kanila pinaparusahan. Walang naniniwala sa akin. Binugbog ako ni Tia Susan dahil ayaw niyang maniwalang ginahasa ako ng asawa niya. Ako pa ang sinisi niya sa lahat, na parang ginusto kong magkaganito ako. Huwag ka nang umiyak, iha.
Hindi ka dapat nagmamakaawa na kampihan ka ng kahit na sino. Dapat sila ang magmakaawa sa kapatawaran mo. Matuto kang magbigay ng tamang hustisya para sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ipakita mo sa kanila kung sino ang anak ng demonyo na tinutukoy nila. Ipakilala mo sa kanila kung sino siya. Hindi po kita maintindihan. Kailangang mabigyan mo sila ng leksyon. Kailangan mong ipadama sa kanila ang nararamdaman mo. Tuturuan kitang makuha ang hustisya na hanap mo. Hanggang sa walang kahit na sino ang pwedeng umapi sa'yo. Natatakot po ako sa pinapahiwatig ninyo. Tanggapin mo lang ang itim na kapangyarihan na ibibigay ko sa'yo. Tanggapin mo lang ang kapalaran mo, iha. Pasensya na po kayo, Lola Anang. Hindi ko po tatanggapin yan. Kahit na ilang beses nyo pang ialok sa akin yan. Tinanggihan ko na po kayo ng maraming beses. Hindi ko po gustong maging masamang tao. Hindi ka magiging masamang tao. Gagantihan mo lang ang mga taong gumagawa ng masama sa'yo. Wala kang kakampi sa kahit saan ka magpunta. Kung hindi mo sila bibigyan ng leksyon, paulit-ulit lang nilang ipaparamdam sa'yo na wala kang halaga. Pasensya na po. Ayoko po. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Trina. Nakatadhana na ito sa'yo. Ipinanganak ka para rito, kaya kahit na anong gawin mo, ikaw pa rin ang hahawak nito. Subukan mo lang ng isang beses para malaman mo kung gaano ka masisiyahan sa paghihigante. Kinaumagahan, pinabalik si Trina ng tiyahin niya sa loob ng bahay. Para hindi sila makasuhan sa pangmamaltrato nila kay Trina, pinili pa rin nilang kupkupin ito. Dahil walang mapupuntahan si Trina, sinikap niyang pakisamahan ang tiyahin niya. Habang ang tiyo niya ay mukhang patuloy pa rin ang masamang balak nito sa kanya. Matapos ang tanghalian, ang mag-asawa ay nasa loob ng kanilang kwarto, habang si Trina ay naglilinis ng kusina. Diyos ko po! Mando! Anong nangyayari sa'yo? Trina, halika rito! Bilisan mo! Ano pong nangyayari, Tia? Kumuha ka nga ng tubig! Bilisan mo! Mando! Anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nagsusuka at may mga buhay na uod pa? Tia, heto na po. Ano pong nangyayari kay Tiyo Mando? Bakit po may mga insektong lumalabas sa bibig niya? Pati yung suka niya kulay berde. Hindi ko alam. Diyos ko, ano ba to? Asawa ko, anong nangyayari sa'yo? Tulong! Tulungan niyo kami! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Trina? Humingi ka ng tulong, nanghihina na ang asawa ko. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Tumawag si Trina ng tulong sa mga kapitbahay nila at habang nagkakagulo sa loob, ang matandang si Lola Anang ay kalmado lamang na nakaupo sa labas ng kanyang bahay. Nginitian niya pa si Trina nang magtagpo ang mga mata nila. Naku, Susan, mukhang may kumukulab sa asawa mo. Masyado malakas ito. Kailangan mo rito magaling na albularyo. Kumukulam? Sino naman ang kukulam sa asawa ko? Wala siya naging kaaway dito at mabait siyang tao. Sino naman ang gagawa sa kanya nun? Baka naman nakabati si Paring Mando. May kakilala kong albularyo na maaaring makatulong sa'yo. Sandali lang, pinatawagan ko na sa anak ko. Magagamot pa po ba si Tiyo? Ano pong mangyayari? Mahuhuli po bang nagpakulam sa kanya o kung sino mang gumawa niyan sa kanya? Pwede bang manahimik ka, Trina? Siguro ikaw ang gumawa nito sa asawa ko. Walang iya ka talaga. Wala kang kwenta. Palagi na lang kamalasan ang dinadala mo sa bahay namin. Wala po akong ginagawa, Tia. Hindi ko naman po alam ang tungkol sa mga kulam. Huwag mo nagsisihi na bata. Hindi rin yan makakatulong sa asawa mo. Lumabas ka na muna rito, anak ng demonyo! Sa oras na may mangyaring masama sa asawa ko, ikaw ang mananagot dito! Lumabas ng bahay si Trina dahil sa galit ng kanyang tiyahin. Sinamantala naman niya ang pagpunta kay Lola Anang para kausapin ito. Pumasok si Lola Anang sa bahay niya nang mapansin niyang palapit na sa kanya si Trina. Lola Anang, bakit gano'n ang nangyari? Ang sabi mo hindi naman malala ang mangyayari sa kanya. Hindi naman yon malala, iha. Tatawag na sila ng albularyo. Natatakot na ako.
Paano kung malaman nilang may kinalaman ako? Baka patayin na nila ako. Huwag kang mag-alala, Trina. Hindi ikaw ang gumawa, hindi ba? Ako ang gumawa nun sa kanya. Hayaan mong dumating ang albularyo. Ano bang gusto mong gawin natin? Idamay din natin ang gagamot sa kanya. Naku, wag na po Lola Anang. Naaawa po ako kay Tio Mando. Kahit hindi po ako nakarinig ng pagsisisi sa kanya, hindi po maatim ng damdamin ko na may nahihirapang tao dahil sa akin. Pero pinahirapan ka nila. Buong buhay mong dinadala ang paghihirap na yon. Daladala na ng pagkatao at puso mo ang kababuyan na yon. Gusto mo bang magpatawad? Gusto ko pong magpatawad. Hindi ko gusto na may nahihirapang tao dahil sa akin. Pagalingin niyo na si Tio Mando. Siguro naman po hindi niya nauulitin ang ginawa niya sa akin. Sigurado ka ba? Paano kung ulitin niya? Paano kung babuyin ka niya ulit? Kung mauulit man yun, tatanggapin ko na po ang alok niyo. Kung iyan ang kasunduan na gusto mo. Dumating ang albularyo habang si Trina ay nasa labas ng bahay at nakikinig sa mga naging usapan sa loob. Narinig niya na may binabanggit na klase ng lamang lupa ang albularyo na gumawa nito kay Mando. Para maging maayos na si Mando, kailangan nilang mag-alay ng buong manok sa likod ng bahay. Sa araw din na yon ay ginawa ito ni Susan. Doon ay napansin nilang nagiging maayos na ang kalagayan ni Mando. Naging malakas na rin ito. May tuwa na nararamdaman si Trina, ngunit hindi pa rin naaalis ang pangamba sa kanya na paano kung tama ang sinabi sa kanya ni Lola Anang, na ang kasalanan na ginawa ng isang taong hindi nagsisi ay maaaring maulit sa mas malala pang pangyayari. Ilang araw na ang lumipas. Naging maayos si Mando at tila ba hindi nakakaramdam ng panganib si Trina. Ngunit patuloy pa rin siyang umiiwas sa maaaring mangyari. Ang akala ni Trina ay nagbago na ang Tio Mando niya at hindi na ito uulit na galawin siya. Ngunit, isang gabi na wala si Tia Susan, lasing na umuwi ang Tio Mando niya kasama ang isa nitong kainuman. Trina, nasaan ka ba? Ano pong kailangan niyo, Tio? Katatapos ko lang po napakainin ng aso. Lasing na naman po kayo? Tingnan mo, halika. Hindi ba ganda ng batang to? Hindi lang maganda. Masarap pa. Nakakabaliw nga eh. Sayang at hindi napapadalas ang alis ng asawa ko. Tama ka nga pare, batang-bata. Ito ba yung pinagmamalaki mo sa inuman? Ikaw ang nakauna sa kanya? Sandali lang po. Ano pong ginagawa niyo, Tio? Sino po siya? Sandali, bitiwan niyo po ako. Maawa na po kayo sa akin. Pumapalag naman pala pare. Akala ko pa naman magandang regalo ngayong birthday ko to. Manahimik ka na kasi. Umapalag ka na naman eh. Sige na pare, buhatin mo na yan papasok sa kwarto. Susunod ako pagtapos mo. Dahil ikaw ang may kaarawan ngayon, ikaw muna ang magpakasawa. Tio, wag po. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi po ako parang baboy na ipapagamit nyo lang ng ganito. Akala ko nagbago na kayo. Akala ko pa naman naging mabuting tao na kayo. Parang awa nyo na po. Wag po. Katulad sa nauna, walang naging pakialam si Mando kay Trina. Naging mas malala pa ang nangyari sa kanya dahil ipinagamit pa siya nito sa kaibigan ng Tio Mando niya. Sa loob ng kwarto, walang humpay ang naging iyak ni Trina. 2 lalaki ang lumapastangan sa kanya ng gabing ito. Walang awa at naging masaya pa ang mga ito na babuyin ang inosente niyang katawan. Kahit pa nagmamakaawa siya, walang naging tugon ang mga ito sa kanya. Para na ring nilusak ang kaluluwa niya. Sa mga sandaling nagpapakasarap ang 2 lalaki, ang mga mata ni Trina ay napuno ng galit.
Sumisigaw ang kaluluwa niya ng hustisya. Nag-aalab na ang galit sa puso niya. Naging mabuti siyang tao. Nagpatawad at umasa na may magbabago. Ngunit mas halang pa ang kaluluwa ng tiyuhin niya kaysa sa demonyong kinatatakutan ng lahat. Nang magsawa ang dalawa sa kanya, iniwan siya ng mga ito sa kama na walang lakas at tila lantang gulay. Habang si Trina ay nagdurusa sa kapalaran na sinapit niya, mas lalong nagbibigay sindi ng galit ang mga tawanang naririnig niya sa labas galing sa dalawang lalaking bumaboy sa kanya. Wala na ang mga luha na lumalabas sa mga mata niya. Puot na ang namumutawi sa kanya. Kinaumagahan, agad siyang lumabas para magtungo kay Lola Anang. Pero nasa lubong niya ang kaibigan niya. Sandali lang, Trina. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan kong puntahan si Lola Anang. Kailangan kong makaganti. Kailangan kong parusahan ng mga taong bumaboy sa akin. Mag-usap muna tayo, Trina. May sasabihin ako sa iyong importanteng bagay. Saka na, mas importante sa akin ang bagay na to. Lola Anang? Lola Anang, nariyan po ba kayo sa loob? Lola Anang, tatanggapin ko na ang alok mo. Pumasok ka na muna sa loob, iha. Tatanggapin ko na ang alok mo. Kukunin ko ang itim na kapangyarihan na binibigay mo sa akin. Hindi ako papayag na gano'n na lang nila ako lalapastanganin. Hindi ko iningatan ang sarili ko para gawing laruan at ipamigay lang sa kung sino. Gaganti ako! Puuna ba sa loob mo ang galit? Kung magiging mas matibay sa kalooban mo ang galit, magiging handa ka na sa paghihiganti mo. Ngunit, handa ka rin ba sa magiging kapalit nito? Wala akong pakialam sa magiging kapalit nito. Ang kailangan ko ay makaganti. Wala na akong kahit anong awang nararamdaman sa puso ko. Napupuno na ng galit ang buong pagkatao ko at nilalamon na ng kadiliman ng kaluluwa ko. Lahat sila, lahat ng taong bumaboy at ng walang hiya sa akin. Lahat sila, ipaparanas ko sa kanilang sakit at paghihiganti ko. Gusto ko maramdaman nila ang galit, ang sakit. Gusto ko madama ng mga balat nila ang unti-unting paglamon sa kanila ng impyerno. Ganyan ang gusto ko. Ganyang galit at puot ang bubuhay sa itim na kapangyarihan. Hayaan mong lamunin ka ng galit hanggang sa ang galit na yan na lang ang bumubuhay sa'yo. Hayaan mong mag-alab ang galit na yan. Tutulungan kitang makaganti sa kanilang lahat. Gusto kong magsimula na. Anong mga dapat kong gawin? Kailangang alam mo kung ano ang gusto mong iparana sa kanila. Dapat mas lalo mong maintindihan ang galit na nararamdaman mo para maging mas epektibo ito. Marami kang pagdaraanan sa mga oras na angkinin mo na ang itim na kapangyarihan. Wala na akong pakialam. Gusto kong magdusa sila. Kung ganon, gagawin natin ang seremonya sa susunod na Huwebes. Ngunit, maaari mo nang simulan ang paghihiganti mo ngayon. Kailangan ng 3 kaluluwa ang iaalay mo bago dumating ang araw ng pagsasali ng itim na kapangyarihan. Anong mangyayari kapag nakuha ko ng itim na kapangyarihan? Magiging ganap ka ng mangkukulam at magiging mas malakas ang kapangyarihan mo kapag naisali na sa'yo ang itim na kapangyarihan. Sa pagkakataon na ito, kailangan muna kitang sanayin sa paghihiganti dahil ikaw na ang magmamana ng mga meron ako sa oras na maisalin ko na ito sa'yo. Magsisimula na tayo sa 2 tao na gusto mong gantihan. 2 kaluluwa na ang maiaalay mo. Dahil sa desperasyon na makabawi, kinuha ni Trina ang pagkakataon na maturuan ni Lola Anang para makapaghiganti siya sa mga taong lumapastangan sa kanya. Binigyan ni Lola Anang ng 2 manika si Trina na siyang gagamitin niya. Kailangan niyang ritwala ng mga ito para maging mas epektibo ito. May gamit na naiwan ang 2 lalaki sa loob ng kwarto niya na malaking tulong sa kanya. Nang sumapit na ang gabi, nagsimula na si Trina na tahiin ang piraso ng tela na galing sa damit ng 2 lalaking lumapastangan sa kanya.
Nang matahi niya ito, inuna niyang dinasalan ang manika kung saan naroon ang gamit ni Berto. Sinunod lamang niya ang utos ni Lola Anang habang kinakabisado ang dasal na nakasulat sa itim na libro. Pinamana sa kanya ito ni Lola Anang upang mas lalo niyang maintindihan ang dapat niyang gawin. Matapos niyang magawa ang dasal, kinuha niya ang maliliit na bubog at isinuksok ito sa ulo ng manika. Matapos niya itong gawin ay itinago na niya ang manika sa ilalim ng kama. Kinaumagahan, Trina! Trina! Tanghali na! Ano pang hinihiga-higa mo dyan? Wala pang pagkain. Hindi ka pa nakabili ng bigas sa palengke. Ano ba naman tong bahay ang kalat-kalat pa? Bumangon ka nga dyang inutil ka. Palamunin ka na nga ang tamad mo pa. Sandali lang. Gising na ako. May ginawa lang ako. Aba, kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan sa akin? Pasalamat ka at pagaling na yung mga sugat sa mukha mo. Kung hindi, dadagdagan ko pa yan lalo. Lumabas ka na, nagugutom na ako. Eto na po. Huwag kang kukupad-kupad. Malilintikan ka talaga sa akin. Lumabas si Trina ng bahay. Nakasalubong niya ulit si Madonna at nagpresenta ito na samahan na siyang bumili sa palengke. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang tumpok ng mga tao na tila may pinag-uusapan. Alam mo ba, kawawa si Berto. Narinig ko kagabi na walang humpay ang sigaw niya dahil pakiramdam niya raw may bubog na tumutusok sa buong katawan niya. Tapos, kanina lang may maliit na bubog na lumalabas sa balat niya, sumasabay sa pawis. Ay, siyang tunay pala ang bali-balita. Ano naman kaya ang nangyari sa kanya? Baka katulad yan ng kay Mando nung nakaraan. Hindi ba nakabati rin si Mando? Siguro, parehas na silang ginagabaan sa mga ginagawa nila. Tama lang naman din siguro sa kanila yon. Saka alam mo namang, ang dami na rin naaagrabyado niyang si Berto. Gaba na lang siguro talaga. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Mag-usap naman tayo. Anong ginawa mo? Ginawa ko kung ano ang tamang gawin. Hindi ba ikaw rin naman ang nagsabi sa akin ito? Sinusunod ko lang. Ibig sabihin, ikaw ang kumulam kay Mang Mando? Paano mo nagawa? May tumulong sa akin. Sino naman? Kung ikaw ang kumulam kay Mang Mando, bakit parang nadadamay si Mang Berto? Dahil parehas silang hayop. Pareho nilang pinagsamantalahan ang kahinaan ko. Mga baboy sila. Wala silang awa. Kaya bakit ako maaawa sa kanila? Ngayon mo pa ako pipigilan? Sandali nga, hindi ko sinabing pipigilan kita. Tinatanong lang kita. Kanino mo nalaman yan? May nakausap ka ba? May tumutulong sa akin. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Paano kung napahamak ka? Alam mo bang maraming kaakibat ang ginagawa mo? Isang pagkakamali mo lang, lahat babalik sa'yo. Kapag may albularyo na mas magaling sa'yo o sa nagtuturo sa'yo, ikapapahamak mo yan. Oo, nando na ako na makakaganti ka, pero may tamang proseso sa ganyan. Pwede ba, Madonna? Kaya ko na ang sarili ko. Hindi na ako ang Trina na nakilala mo. Hindi na ako magkakaroon ng awa o magdadalawang isip. Sa'yo ko unang narinig to, at para makaganti sa mga hayop na yon, kahit pagbenta ng kaluluwa ko sa demonyo, gagawin ko. Kaya ko to at alam ko ang ginagawa ko. Naririnig mo ba ang sarili mo, Trina? Nagsisimula ka palang nilalamon ka na ng kasamaan. Oo, inaamin ko na sa akin nagsimula ito. Galit na galit ako sa kanila. At sinabi kong dapat sa kanila, damahin nila yung sakit hanggang sa mamatay sila. Pero hindi sa paraan na ginagawa mo ngayon. Ikaw na ang nakasanla dito. Kaluluwa mo ang ipinapalit mo. Hindi na kita maintindihan, Madonna. Hindi ko alam kung kakampi kita o hindi. Huwag mo akong pakialaman dahil wala kang alam sa nangyayari sa akin. Ibigay mo sa akin ang mga ibinigay niya sa'yo. Tumigil ka na, Madonna. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo kapag natapos na ako sa kanilang lahat. Kapag naialay ko na ang kaluluwa nila. Makakamtam ko rin ang hustisya. Iniwan ni Trina ang kaibigan niya. Wala na siyang handang pakinggan sa mga panahon na ito. Tila ba nasakop na ng kadiliman ang kanyang pagkatao.
Ang alam lang niya, kailangan niyang higitan pa ang sakit na ibinigay sa kanya ng mga taong nanakit sa kanya. Sa oras na magawa niya ito, alam niyang magiging matapang na siyang ipagtanggol ang sarili niya sa mga taong mananakit sa kanya. Ngayon na nararamdaman mo na ang sakit, oras na siguro para isagad pa natin to. Kailangan mong maramdaman ang pagmamakaawa na walang kahit na sinong tao ang handang damayan ka. Para malaman mo kung anong demonyo ang binuhay ninyo. At ikaw, Mando, tingnan natin kung kakayanin mo ang mga gagawin ko sa'yo. Damahin mo ang galit ko. Kahit dugo pa ang iluha mo, wala nang kapatawaran sa mga sakit na dinulot ninyo. Kinaumagahan, maagang nagising si Trina para magluto ng almusal. Naabutan niya ang tiyo Lando niya na nakaupo sa sofa at mukhang may iniinda ito. Ang tiyahin naman niya ay hindi mapakali sa pag-aalala. Lumapit si Trina na may dalang tubig, ngunit may ngisi sa labi niya. Uminom muna kayo ng tubig, Tia Susan. Parang kanina pa po kayo hindi mapakali. Paanong hindi ako mapapakali? Hindi kami nakatulog kagabi. Bakit po? Ano po bang nangyari? May maingay po ba? Paano itong tiyo mo? Ang daming masakit sa kanya kagabi. Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari sa kanya eh. Ang sabi niya parang humihiwalay ang balat niya sa laman niya. Tapos bigla na lang sumasakit ang mata niya na parang mahuhulog. Hindi ko na alam. Ngayon hindi siya makatayo dahil tuwing lalakad siya, parang may pako na nakabaon sa paanan niya. Sinubukan niyo na po ba na magpatingin sa doktor? Galing na kami kanina, pero wala naman silang makita. Sige na, maglinis ka na ng bahay. Kapag hindi pa naging maayos hanggang mamaya, baka magpatawag na lang ulit ako ng albularyo. Iwasan mo nga, Trina, na magpunta sa likod ng bahay. Baka mamaya may nababati ka doon at nadadamay kami. Hindi naman na po ako nagpupunta doon. Pero sige po, para gumaling na rin ng tuluyan si Tio Mando. Para naman magawa na niya ulit ang mga gusto niyang gawin. Nagpatuloy ang araw na parang walang ginawa si Trina. Nang malapit na ang hapon, sinimulan ulit ni Trina ang ritual sa loob ng kwarto niya. Inuunti-unti niyang nilalagyan ng mga matatalim na bagay ang dalawang manika. Para sa ganitong paraan ay maging dahan-dahan din ang sakit na maramdaman ng mga taong gumawa ng masama sa kanya. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Susan, kaya agad niyang naitago sa ilalim ang manika. Trina! Trina! Halika nga rito sandali! Ano po yun, Tia? Ang sakit! Para na ako mamamatay sa sakit! May mga lumalabas pang bubog sa mata ko! Hindi ko na ito kaya! Bantayan mo ang tiyo mo. Susunduin ko lang ang albularyo. Bilisan mo, mahal! Dahil ko pa ang pinapatay ng paulit-ulit! Sandali lang. Aalis na ako. Sige po, Tia. Ako na pong bahala rito. Sige po, umalis na po kayo. Babantayan ko si Tio. Babantayan ko kung paano siya magdusa. Ang sakit! Hindi ko na kaya! Ano ba nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa'yo? Nangyayari na sa'yo ang pagbalik ng kasamaan mo. Masakit ba, Tio? Ninanamnam mo na ba ang kuko ng demonyo na bumabaon sa balat mo? Kinakaskas ba nito ang bawat laman mo? Sariwang nilalamo ng uod ang buong katawan mo? Masarap, hindi ba? Anong ginawa mo sa akin, anak ka ng demonyo ka? Sinasabi ko na nga bang ikaw may pakana nito sa akin eh! Wala na akong pakialam kung anak ako ng dyablo o ako na mismo ang dyablo na yun. Ang gusto ko lang, mas lalo mong maramdaman kung anong sakit ang pinaranas mo sa akin. Damahin mo ang bawat segundo ng sakit hanggang sa tuluyan kang lamunin ng kadiliman. Hintayin mo na lang ako sa impyerno, Tio Mando. Hindi ko na kaya sakit na ito, Trina! Parang amo mo na! Hirap na ako! Itigil mo na to! Hindi! Naririnig mo ba ang sarili mo? Naririnig mo ba yung pagmamakaawa na yan? Ang sigaw na yan? Ang mga luha na yan? Hindi ba't mas una mong nakita sa akin yan? Pero anong ginawa mo?
Naging masaya ka palalo. Sa mga hiyaw ko at pakiusap ko, naging musika pa yun sa tenga mo. Ganyan kahayop yun, Tiyo Mando. Ganyan kalala. Kaya ang mga tuwa na nakikita mo sa akin ngayon, ganito rin ang tuwa na nararamdaman mo noon, hindi ba? Hindi ko na kaya! Ang sakit na! Napaatras si Trina matapos na unti-unting napunit ang balat ni Mando. Umalingasaw ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman. Mula sa mga bitak na balat, umaagos ang dugo kasabay ang ilang mga uod na tila kumain ng laman ni Mando. Patuloy na sumisigaw si Mando sa sakit. Nakakapangilabot ang sigaw na ito, ngunit mas masarap sa pakiramdam ang hatid nito kay Trina. Wala nang natira pang awa sa kanya. Mas masarap pagmasdan ang pagmamakaawa ng taong lumapastangan sa kanya. Hanggang sa dumating si Susan at ang albularyo. Masyadong malakas ang pwersa na gumawa nito sa kanya. Hindi lang ito basta katulad ng nauna niyang kaso. Ganitong-ganito ang nangyari kay Berto. Diyos ko po, ano bang nangyayari? Nagamot mo ba si Berto? Hindi na. Hindi ko sila kayang pagsabaying dalawa. Base sa nakikita ko, iisang tao ang gumawa sa kanila nito. Ang kapangyarihan niya para mangulam ay para bang biyasa na siya masyado. Hindi ito gawa ng baguhan. Anong dapat nating gawin? Mabait ang asawa ko. Alam kong wala siyang ibang naaagrabyado. Wala nga siyang nakakaaway eh. Bakit naman ganito pa? Bakit kami pinaparusahan ng ganito? Ang asawa niyo lang ang makakasagot niyan, Mrs. Susubukan ko pa rin siyang gamutin. Pero hindi ko masisigurado. Lalo pa sa puwersa na ito, masyadong malakas ang galit. Patayin mo na lang ako! Hindi ko na kaya ang sakit! Hindi na gaanong makapagsalita si Mando. Lalo lang din siyang nahihirapan dahil kinakain siya ng buhay ng mga uod sa laman niya. Nagsimula na rin ang albularyo na gamutin si Mando. Mukhang napapansin ni Trina na magaling ang albularyong ito at alam niya na sa oras na matalo siya, babalik sa kanya ang mga ginawa niya. Hindi maaaring matalo siya. Nakuha na niya ang isang kaluluwa. Namatay na si Berto at ngayon unti-unti na ring nilalamon ng impyerno ang tiyuhin niya. Ang kailangan niya ay mapigilan ang albularyo. Nagmamadaling bumalik si Trina sa kwarto niya para kunin ang mga manika, ngunit nagulat siya na wala ito roon. Ang unang pumasok sa utak niya ay ang kaibigan niyang si Madonna. Kaya lumabas siya para hanapin si Madonna, ngunit hindi niya ito nakita. Hindi maaaring masira ang plano ko. Ito na ang huling pagkakataon ko para makaganti. Nagmamadaling nagtungo si Trina sa bahay ni Lola Anang para sabihin ang tungkol sa mga manikang nawawala, maging ang librong itim na ibinigay sa kanya nito. Ngunit laking gulat niya nang makita niya doon si Madonna. May pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Madonna, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang manika? Ibalik mo sa akin yan. Hindi maaaring hindi ako makapaghiganti. Hahayaan kitang maghiganti, pero hindi ko hahayaan na tuluyan kang magpasakop sa kadiliman. Bakit ba hindi mo hayaan si Trina na gawin ang gusto niya? Kung ito naman talaga ang kapalaran na para sa kanya. Sa oras na maisalin sa kanya ang itim na kapangyarihan, wala nang kahit na sino ang kayang umapi sa kanya. Hindi na niya kailangan umiyak. Kapalaran niya? Hindi ito ang kapalaran na para sa kanya. Marami siyang pinagdaanan sa buhay niya at parehas tayong nakasubaybay doon. Pero hindi ito ang gusto ng mga magulang niya. Hindi namatay ang nanay niya para rito. Anong ibig mo sabihin, Madonna? Anong pinagsasasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Kunin mo sa kanya ang manika, Trina. Huwag kang makinig sa mga sasabihin niya. Kailangan mong tuluyang makuha ang kaluluwa ni Mando. Gusto mo bang matalo ka ng albularyo na yon dahil lang sa tinuturing mong kaibigan na hindi ka naman kayang intindihin? Hindi ako papayag.
Ako ang tatapos nito, hindi si Trina. Ano bang nangyayari? Magkakilala kayo? Kilala niyo ako? Kilala niyo ang mga magulang ko? Katulad lang din siya ng lahat ng nanakit sa'yo, Trina. Ayaw kang maging masaya ni Madonna dahil natatakot siyang mas mahigitan mo pa kung ano ang kaya niya. Mas makikinig ka pa sa kanya, Trina. Ako ang mas nakakakilala sa'yo. Kaya ako na ang tatapos nito. Hindi maaaring maging kapalaran mo ang kapalaran namin. Ginagamit ka lang ng matandang to. Ginagamit niya ang kahinaan mo para lang makuha ang huling kaluluwa. At ito ay ang kaluluwa mo, Trina. Huwag kang pumayag. Bawiin mo na sa kanya ang manika. Simulan mo nang tapusin, Trina. Hindi ba't gusto mong makaganti sa kanilang lahat? Bakit ka makikinig sa isang tao na sarili lang niya ang iniisip niya? Tandaan mo, Trina, nagsimula ka na. Huwag mo hayaang iba ang tumapos dahil sa oras na matalo ka, hanggang sa huli ikaw lang din ang kawawa. Habang masaya sila pagkaligtas nila, nagdurusa ka sa parusa na kapalit nito. Naguguluhan na si Trina sa desisyon na gagawin. 2 tao ang paulit-ulit na nagsasalita sa tabi niya. Hindi na nito alam kung may dapat siyang pakinggan o kung sino ba sa kanila ang tama. Nagtatalo sina Madonna at Lola Anang na para bang kilala siya ng mga ito at ang pinagbulan niya. Habang nagdedesisyon si Trina sa kung sino ang papakinggan niya, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang balat na parang inuukit hanggang sa kanyang laman. Ang sakit! Anong nangyayari sa'yo? Trina, ayos ka lang ba? Masakit! Parang humihiwalay ang balat ko! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ka sana nakialam, Madonna. Kung hinayaan mo siyang gawin ang dapat niyang gawin, hindi na magkakaroon ng problema. Ito na, Trina. Simulan mo nang tapusin bago ka pa maunahan. Bago pa maibalik sa'yo ang ginawa mo sa kanila. Hindi ko na kaya, Lola Anang! Ang sakit! Inabot ni Lola Anang ang inagaw niyang manika kay Madonna. Matapos nito ay nagmadali siyang buksan ang lahat ng kandilang itim sa loob ng bahay. Habang si Madonna ay nakatayo lang. Gusto man niyang pigilan ng kaibigan, hindi na niya ito magagawa pa. Ang magagawa na lang niya ay ipakita kay Trina kung ano ba ang tamang gawin at sabihin sa kanya ang tunay na pinanggagalingan ng kakayahan niyang ito. Nagsimula na si Trina na mag-usal ng ritual. Kahit na nahihirapan siya ay ginawa niya ito. Hanggang sa unti-unti ring nawawala ang sakit at alam niyang nananalo na siya. Ilang sandali pa, namatay ang lahat ng kandila at nabalot ng kadiliman ng paligid. Parang nasa loob ng usok si Trina. May mga boses siyang naririnig hanggang sa nakikita ni Trina ang albularyo sa usok na nasa harapan niya. Sino ka at anong tunay na pakay mo kaya mo ito ginagawa? Gusto ko maparusahan siya. Gusto kong pagdusahan niya ang kawalang yaang ginawa niya sa akin at ang mga pagtitiis na ginawa ko para sa kanila. Alam mo ba na malaki ang maaaring magibalik sa'yo ng ginagawa mong ito? Kahit pa isanla ko ang kaluluwa ko, maibalik ko lang ng paunti-unti ang sakit na binigay niya sa akin. Hindi ako magkakaganito kung naging mabuti sila sa akin. Naiintindihan kita. Gusto kitang makausap. Hindi mo na ako mapipilit pa dahil alam kong ililigtas mo siya at sa akin mo ibabalik ang lahat ng ito at mas doble pa. Ako ang sinaktan. Ako ang binaboy. Pero bakit hanggang sa uli ako ang may kasalanan? Anong ginawa niya sa'yo para humantog sa ganito? Binaboy niya ako. Binaboy nila ako habang nagmamakaawa ako sa kanila. Habang sumisigaw ako ng hustisya, naging masaya sila. Wala akong ibang hangad kundi ang mahalin at ituring na isang pamilya. Pero anong ginawa nila? Anong ginawa niya? Hindi ba't para akong basura sa paningin nila? Kaya mas damahin nila ang ganti at galit ko. Sama-sama kaming magkita sa impyerno!
Tama na yan, Trina. Itigil mo na yan. Hindi yan makakatulong sa'yo. Kahit kailan walang mabuting mangyayari sa galit na pinapairal mo sa puso mo. Hayaan mong ako ang tumapos niyan. Huwag ka nang sumunod sa yapak ng pamilya natin. Nawala sa focus si Trina, kaya hindi niya nausal ang huling dasal at may malakas na hanging tumangay ng karayom sa kamay niya. Anong ginagawa mo? Nilalayo mo sa focus si Trina. Anong gusto mong gawin niya? Maawa at tanggapin pabalik lahat ng ginawa niya. Wala na, Madonna. Nasimulan na niya. Kung hindi mo sa kanya itinuro yan, hindi siya magkakaganyan, Anang. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang gumanti sa tatay niya? Dahil sa iba't ibang boses na naririnig ni Trina, bumaba ang puwersa niya at nakakaramdam siya ng pagkahina. Bumabalik din ang sakit ng kalamnan niya. Napapikit siya ng mariin at sa malakas niyang sigaw ay nagliparan ng mga gamit sa kapaligiran. Ang malakas na puwersa ng galit sa katawan niya ay lumabas na. Tumalsik sina Lola Anang at Madonna, ngunit sa nakikita ni Lola Anang, mas kinakatuwa niya pa ito. Tama lang yan, Trina. Ilabas mo ang lahat ng natitira mong kapangyarihan. Tama lang na yakapin mo ang pagkatao na meron ka. Tanggapin mo ng buo ang itim na kapangyarihan na para naman talaga sa'yo. Hayaan mong lamunin ka ng galit hanggang sa walang kahit nakatiting na awa ang kaya mong ibigay sa kahit na sino. Huwag kang makinig sa kanya, Trina. Huwag kang magpalamon sa kadiliman. Marami pang paraan para makatakas ka sa ganito. Marami pang paraan para mabago mo ang kapalaran mo. Manahimik kayo! Manahimik kayo! Muling sumigaw si Trina. Ang buong katawan niya ay nababalutan ng itim na usok. Wala na siyang gustong pakinggan. Ang gusto niya lang ay makitang mahirapan si Mando. Kaya ipinagpatuloy niya ang pag-usal ng orasyon sa manika. Ito na ang huling beses. Mas lalong nakakaramdam ng sakit si Mando na dahilan para ang sigaw at hinagpis niya ay marinig ni Trina. Nabubuhay ang kaluluwa niya sa hinagpis na yon. Ganoong klase ng sakit ang gusto niyang iparamdam sa lalaki na lumapastangan sa kanya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ni Lola Anang. Bumunga doon ang albularyo na halata ang panghihina sa kanyang katawan. Hindi niya kinakaya ang lakas ni Trina. Trina! Tumigil ka na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang nilalamon na siya ng kadiliman. Na nilalamon na siya pabalik sa impyerno. Alam ko na mas nakikibabaw sa iyo ang galit. Makakamtan mo ang ustisya na hangad mo pero hindi sa ganitong paraan. Kapag ba namatay na siya sa paghihirap na ginagawa mo, mababago ba ang sitwasyon mo? Babalik ka ba sa dati? Lalo ka lang lalamunin ang galit. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kayo nagkaroon ng pakialam sa akin? Hindi ba wala ni isa sa inyo ang handang makinig at maniwala sa akin? Tama yan, Trina. Wala kang ibang pakikinggan sa kanila. Nung panahon na walang handang tumulong sa'yo, nandito ako. Ako ang nagbigay sa'yo ng pakikiramay. Ako lang ang nasa tabi mo. Kaya huwag kang makinig sa sasabihin nila. Tama na, anak. Simula pa lang alam ko nang wala kang magiging magandang impluensya. Kaya kay tinakwil ng pamilya mo. Wala kang alam. Tinutulungan ko si Trina na alamin ang tunay niyang pagkatao. Tinutulungan mo siyang sumama sa'yo sa kasamaan. Kaya siya inilayo ng nanay niya para sa katulad mo. Trina, makinig ka sa amin. Alam kong alam mo na hindi ito ang gusto ng nanay mo na mangyari. Hindi ba? Naaalala mo ba ang huling sinabi niya sa'yo? Dahil sa sinabi ni Madonna, nagbago ang aura ni Trina. Ang malakas na puwersa na bumabalot sa katawan niya ay huminahon, habang ang mga mata niya ay naging kalmado. Sila ang gusto mong pakinggan, Trina? Gusto mo bang buhayin ang kaluluwa ng mga umapi sa'yo? Para ano? Para ulitin nila ang ginawa nilang kalapastakanan sa'yo. Isipin mo ang lahat ng galit mo sa kanila, kung paano ka magmakaawa.
Ang pagtangis mo na walang nakakarinig. Gusto ko silang patayin lahat. Gusto kong pahirapan sila hanggang sa magmakaawa silang wakasan ko na ang buhay nila. Gusto kong namnamin nila ang hinagpis ko. Pero tama si Madonna. Hindi ito ang gusto ng aking ina. Naaalala ko ang sinabi niya sa akin noon na kahit anong galit at paghihirap, maaari akong lumaban ng patas kahit na hindi patas ang tingin ng mundo sa akin. Pero iba ang sitwasyon mo ngayon, Trina. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Pinagsamantalahan ka nila. Hindi patas ang mundo sa mahihina, kaya huwag kang maging mahina. Narito ako para sa'yo. Bakit? Nasaan ba ang mga magulang mo? Nasaan ang tatay mo? Hindi ba wala sila rito? Wala sila para tulungan at damayan ka. Tanging ang kapangyarihan lang na ito ang magiging kasama mong lumaban sa mundong talo ang mahina at lumalaban ng patas. Dahil sa sinabi ni Lola Anang, bumabalik ang galit sa puso ni Trina. Maging siya ay naguguluhan na, ngunit mas nangingibabaw sa pandinig niya si Lola Anang. Tama para sa kanya ang mga sinasabi ng matanda. Tumayo si Trina habang bitbit nito ang manika at sa kabilang kamay niya ay ang karayom. Iniamba niya ito na itatarak sa dibdib ng manika. Gusto ko pang makita ang paghihirap mo. Gusto kong mas maramdaman mo palalo. Pero gusto ko nang tapusin ang buhay mo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng mga naging pasakit ko. Ikaw ang dahilan ng pagkasunog ng kaluluwa ko. Kaya hindi ko nahahayaan na mabuhay ka pa. Tama na, anak! Natigilan si Trina sa pagtarak ng karayom sa dibdib ng manika matapos niyang marinig ang boses ng albularyo. Agad siyang napatingin dito. Marahan itong lumakad palapit sa kanya. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko maamin sa iyo ang totoo. Niloloko mo ba ako? Huwag kang magpadala sa nararamdaman mo, Trina. Huwag kang magpapadala sa mga kasinungalingan nila. Tunay ang sinasabi niya, Trina. Pati ikaw, alam mo? Sa lahat ng mga sinasabi ko sa'yo, alam mo kung sino ang tatay ko? Kung sino ang demonyo na sinasabi ni Tia Susan na tatay ko? Bakit hindi mo sinabi? Nakita mo na, Trina. Wala sa kanila ang kakampi mo. Ako lang ang kakampi mo. Ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Marami silang nilihim sa'yo. Kaya, huwag mo silang pakinggan. Sumama ka sa akin, Trina. Doon tayo sa mundong hindi ka pagbumukaing tanga at mahina. Dahil paghaharian mo ang kadiliman na yon. Makinig ka sa akin, anak. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo dahil nangako ako sa nanay mo na hindi ako magpapakilala sa'yo. Dahil ayoko madamay ka sa sumpa ng pamilya namin. Pinili kong magpakalayo pero palagi ako nakasubaybay sa'yo. At ang kapatid mong si Madonna ang nagsilbing mata ko. Hindi ko gustong madamay ka sa ganito, anak. Una pa lang alam ko nang ikaw ang gumawa nito. Kaya hindi ko sila nilabanan. Dahil ayokong tuluyang kang lamunin ng kadiliman. Ibig sabihin, alam mo lahat na nangyayari sa akin? Alam mo kung paano ako saktan? Kung paano ako maghirap at magdusa? Dalawa kayo ni Madonna? Alam niyo kung anong galit ang bumuhay sa akin? Kung anong sakit ang bumuo ng masigit na demonyo sa inaakala niyo? Iniiwas niyo ako sa sumpa ng pamilya, samantalang hindi niyo ako iniwas sa maaaring magdala sa akin papunta sa kadiliman. Bakit? Dahil makasarili sila, Trina. Ayaw nilang malaman mo ang kakayahan na meron ka. Dahil ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Ikaw ang Diyos ng dilim. Ikaw ang may hawak ng lahat. Walang kahit na sino ang kayang pantayan ang kapangyarihan mo. Ako lang ang naniniwala sa'yo. Tumigil ka na, Anang. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Lahat ito ikaw ang may plano, hindi ba? Gusto mong mahulog si Trina sa bitag mo para mapasunod mo siya habang ang kapangyarihan na meron siya ay maging iyo rin? Kasalanan ko itong lahat. Kung hindi ako pumayag sa kagustuhan ni Amanda na ilayo ang anak namin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kung mas nanindigan ako,
kesa sa sasabihin ng mga tao sa kanya, hindi ka mapupunta sa ganitong sitwasyon, anak. Patawarin mo ko. Ngayon ka pahihingi ng tawad sa akin? Alam mo bang buong buhay ko, sinasabi nilang demonyo ang tatay ko? Na balang araw magiging kagaya niya ako. Nung una hindi ko yun maintindihan, hanggang sa naging kagaya mo nga ako. Iniwan mo ko sa mga taong halangang bituka. Hindi mo ako inilayo sa kadiliman. Hinayaan mo kung tuklasin ang kapayapaan sa kadiliman at punuin ng galit ang pagkatao ko. Hindi mo na ako mapipigilan. Wala na sa inyo ang makakapigil sa akin. Pinili ko na ito at handa na akong tanggapin ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ni Lola Anang. Papatayin ko si Tio Mando. Matapos nun, isusunod ko si Tia Susan hanggang sa lahat ng taong nanakit sa akin ay mahihirapan hanggang sa huling hininga nila. Tama lang ang ginagawa mo, Trina. Yakapin mo ang kapangyarihan ng dilim. Yakapin mo ang kapalaran mong walang kamatayan. Dahil sa labis na galit na nararamdaman ni Trina sa kanyang puso, muling lumakas ang puwersa ng kapaligiran habang lumalabas ang hangin ay siya ring dilim ng kalangitan. Umuusal na ng ritual si Trina. Sinasabayan nito ni Lola Anang upang kasabay din ito ay maisali na kay Trina ang itim na kapangyarihan. Sa oras na maisali na kay Trina ang kapangyarihang ito, siya na ang magiging Diyos ng kadiliman at lahat ng naisi niya ay sasang-ayon na sa kanya. Kahit na pinipilit ni na Madonna na pigilan si Trina, hindi siya nakikinig sa mga ito. Ang nasa utak na lamang ni Trina ay ang gumanti. Dahil tama naman si Lola Anang, wala sa kanila ang nakikinig sa kanya. Kung hindi niya pinili ang kadiliman, wala naman sa kanila ang tatanggap sa kanya. Sa huling salita ng ritual na dapat ay simula na ng kamatayan ni Mando at pagsali ng itim na kapangyarihan, nakarinig ng sigaw si Trina. Trina! Trina, patawarin mo ako! Lumuluhod ako sa harapan mo ngayon at nagmamakaawa ng kapatawaran sa'yo. Ang dami kong nagawang mali. Ang dami kong sakit na ibinigay sa'yo. Patawarin mo ako at patawarin mo kami ng asawa ko. Hindi kita masisisi sa galit na nararamdaman mo. Pero ayokong tuluyan kang lamunin ng galit na kami naman ang bumuo. Patawarin mo ko, Trina. Patawarin mo kami. Nakita ni Trina ang Tia Susan at Tio Mando niya na kahit nahihirapan ay nagawang magpunta sa kanya at lumuhod para humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Trina. Napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Malaking pagkakamali ang magpatalo sa isipan. Patawarin mo ako. Pinapangako ko sa iyo na matapos ito, handa akong sumuko para sa hustisya na hangad mo. Kahit habang buhay pang pagkakakulong ay ipataw sa akin. Huwag mong hayaan na masira ang buhay mo dahil sa pagkakasala ko sa iyo. Patawarin mo kami, Trina. Ano pang hinihintay mo, Trina? Ituloy mo na! Ituloy mo na ang dapat mong gawin! Huwag kang makinig sa kanila! Tumigil ka na, Anang! Ako na ang tutuloy ng dapat matagal ko nang itinuloy! Nagkaroon ng laban sa pagitan ng albularyo at ni Lola Anang. Sa pagitan nilang magpinsan, para bang lahat ng galit na matagal na ipon ay lumabas. Masyadong malakas si Lola Anang dahil siya ang huling may hawak ng itim na kapangyarihan. Kaya kahit na pagtulungan siya ng albularyo at ni Madonna, nahihirapan silang labanan nito. Habang pinapanood sila ni Trina, bumalik sa utak niya ang huling usapan nila ng kanyang ina. Kung ito man ang huling araw ko sa mundo, gusto kong malaman mong mahal na mahal kita, anak. Marami akong itinago sa iyo na alam kong matutuklasan mo paglaki mo. Tandaan mo na sa paligid natin, maraming dahilan para maging masama ka. Ipakikita sa iyo ng mundo ang lupit nito na maaaring magdala sa iyo sa kadiliman. Pero tatandaan mo,
Kahit madali ang maging masama, mas nananalo pa rin ang pusong mapagpatawad. Mas nananaig pa rin ang busilak na kalooban. Marami ka mang pagdaanan, palagi mong tatandaan na kahit kadiliman ang tingin mong tumatawag sa'yo, palagi mong hahanapin ang liwanag na gagabay sa'yo. Mahal kita. Kahit hindi ko na maipaparamdam yun sa'yo ng matagal na panahon. Hanapin mo kung sino ka talaga at kung ano ba ang tunay na para sa'yo. Hindi na malaya ni Trina na tinutulungan na niya ang dalawang kalabanin si Lola Anang. Hindi pa niya gamay ang kapangyarihan na meron siya. Ngunit para bang ang puso na niya ang nagtuturo sa kanyang gawin kung ano ang tama. Napakampante siya sa paghihigante sa tulong ng kadiliman. Ngunit ngayon, para bang ang alaala ng kanyang ina ang nagbubukas ng liwanag sa kanyang kaisipan na kailangan ng kanyang puso. Sa huli, mas nanaig sila kaysa kay Lola Anang. Kasabay ng pagbagsak ni Lola Anang ay ang pagliliwanag ng kapaligiran. Bumagsak si Trina at nawalan siya ng malay. Nang magkaroon ng malay si Trina, ang unang bumungad sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Madonna. Gising ka na pala, Trina. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Kailangan mo ba ng tubig? Nasaan ako? Narito ka na sa bahay. Ang ibang gamit mo nakuha ko na rin. Totoo ba ang mga sinabi niyo? Totoo ba na magkapatid tayo? Natatay ko ang albularyo na yun? Oo, Trina. Kaya pasensya ka na kung hindi man lang kita natulungan noon. Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong tulungan ka. Hindi ko rin maamin sa iyo ang tungkol sa ating ama dahil ipinangako ko sa iyong ina na hindi mo ito malalaman. Hindi ko naman alam na mapapasama pa pala yun. Nakausap mo ang nanay ko noon? Oo, sa katunayan may sulat siyang ibinigay sa akin noon na itinago ko. Ang sabi niya, ibigay ko sa iyo ang sulat sa oras na lumabas na ang kakayahan mo at maaaring ikapahamak mo. Dala ko ito kahapon. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ibigay sa'yo. Sandali. Ito ang sulat, oh. Mahal kong anak, alam ko na sa oras na mabasa mo ito, alam mo na rin ang lahat. Natuklasan mo na kung ano ba ang lihim ng pamilya ng tatay mo. Huwag kang magalit sa kanya na itinago niya ang sarili niya sa'yo. Ako ang may gusto nun. Dahil ayokong magaya ka sa kung ano ang nakagisna nilang buhay. Ngunit alam kong hindi ko maitatago sa iyo ng mahabang panahon ang lihim na ito. Dahil kahit anong gawin ko, lalabas pa rin ang kakayahan mo pagdating sa paggagamot. At sana, magamit mo ang kakayahan na ito sa kabutihan at palagi mong tatandaan na hindi ito para sa kasamaan. Maging mahusay ka sa larangan na ito upang matulungan mo ang iba at huwag sana umabot sa punto na ikaw ang maging dahilan ng pagdurusa ng iba. Hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki mo, ngunit alam kong lumaki kang tama. Sana huwag mo sisihin ang iyong ama sa mga bagay na namana mo sa lahi nila. May magandang dulot ang lahat ng bagay. Hindi mo man mahanap ang sagot sa ngayon, ngunit alam kong maiintindihan mo ito balang araw. Gusto kong maging masaya ka sa landas na tinatahak mo, anak ko. Ang dami ko palang pagkakamali na nagawa. Munti ka na ako magpalamon sa kadiliman. Ang akala ko kasi yun lang ang magiging kakampi ko, na ang galit lang ang maaaring maging kalakasan ko. Lahat tayo'y dumating sa punto na yan, anak. Sinusubok tayo ng mundo para sa kakayahan na mayroon tayo. Maiwan ko na muna kayo. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Kung saan na kinuha na kita noong bata ka pa. Nailayo na kita sa masasakit na bagay na nangyari sa iyo. Patawarin mo ko kung sa kadiliman ka na kumapit noong mga panahon na dapat nandun ako para sa iyo. Naniwala lang din ako kay Anang na hindi kanya dadalhin sa kasamaan. Katulad kung paano siya nito hinila palayo sa amin. Mabuti siyang pinsan sa akin. Pero sa kagustuhan niyang maging mas makapangyarihan, hinayaan niya ang kadiliman na sakupin siya nito. Bagay na akala ko'y mangyayari din sa iyo. Patawad sa dami ng bagay na kinatakutan ko.
Kalimutan na po natin ang mapapait na nangyari sa ating mga nakaraan. Gusto ko magpatuloy sa buhay. Gusto kong yakapin ang regalo na ito. Gusto kong sanayin ang sarili ko sa kapangyarihan na meron ako. Para malaman ko rin kung paano ko makokontrol at magagamit ito sa tamang paraan. Patawarin natin ang mga sarili natin para sa panibagong simula ng buhay natin. Sisimulan na ni Trina na lumakad sa bagong buhay kasama ang pamilya niya. Nagpatawad siya sa mga taong gumawa sa kanya ng masama para palayain ang puso niya sa kahit na anong galit ng nakaraan. Katulad ng ipinangako ng kanyang tiyo Mando, sumuko ito sa kapulisan at inamin ang pagkakamaling nagawa niya, habang si Susan ay ganun din. Pareha silang nakakulong at pagdudusahan ang pagkakamali na ginawa nila. Iniisip na lamang ni Trina na isang bangungot ang nangyari sa kanya. Isang panaginip na hindi na niya dadalhin sa kinabukasan. Ito na ang panibagong yugto sa buhay ni Trina. Sisikapin niyang maging mabuti sa kabila ng maraming kasamaan. Mamumuhay siya ng masaya at masagana.